morning, welcome back sa ating channel na Ace Shop. So ngayon, magdidilig tayo at napakainit na naman. Masyado akong nalibang sa baba at tanghali na ako nakaakyat ulit. At kailangan ko ngayon magdilig ng tanghaling tapat. So, yan, tingnan nyo, oh. Pag hindi kayo nagdilig, halimbawa, tinamad kayo, tulad nung kung sakaling kanina parang tinatamad na ako umakyat dahil medyo late na. Tingnan nyo kung gaano ka-dry yan. Oo, okay pa tong mga halaman nyo. Pero paano na mamaya pag sobrang tirik na yung araw? Kasi ngayon mga 11 pa lang eh. So, mamaya pa yan, iinit lang gusto. Kasi mainit na, pero kailangan habulin tong pagdidilig na to. Ito yung isa sa mga bagay na huwag nyong kakatamaran pag may alaga kayong halaman. Yung regular na pagdidilig. Minsan isipin natin, parang mas maganda pa i-water tray na lang lahat to. Ayun yung iniisip ko eh, para hindi na lang ako dilig ng dilig palagi. Pwede rin naman kung gusto nyo mag-water tray kayo. Kaya lang, kung tulad ako na gumagamit ako diba ng Maxi nung nakaraan, kung mag-water tray ako tapos nagma-Maxi ako, that's a perfect combination or perfect formula para magkaroon ka ng algae. No, laging may tubig, tapos Maxi, tapos pagka naging kulimlimang panahon, tubuan na yung mga algae. So, maraming paraan para maiwasan ang algae. Napakarami ng video natin ginagawa na yan. Pero ayun lang naman ang nun, sagot dyan. Alalay sa pagdidilig. Tapos pa ba? Alalay rin sa paglalagay ng fertilizer. Alam nyo kung bakit na-manage ko pa yung algae dito sa growing area? Kaya nagtatagal to yung medium ko ng taon bago tuloy, hindi na talaga ito pinapalitan eh. Palit man tayo, ginagamit ulit naman natin yung ginagamit natin dati. Diba? Matipid. Kala nyo lang, masyadong magastos ang medium ng carnivorous plant. Pero hindi. Tayo lang minsan yung nagpapagastos nito. Pwede namang natural method, pinipilit pa natin mag-pesticides. Pwede namang management na lang ng algae, pinipili pa natin maglagay ng fungicide. Diba? Pwede namang full sun, natural sunlight. Hindi pili pa natin mag-grow light, no? Hindi ko kayo napatamaan or ano. Pero yun yung katotohanan eh. Parang ako, di ba? Pwede naman akong hindi mag-pesticides, pero nagpe-pesticides ako. Pwede naman ako mag-natural fertilizer. No? Libre. Pero kahapon lang nag-maxi ako. Ayan. Minsan yung mga advancement natin sa way na pag-aalaga natin, oo nga, mas madali. Pero mas magastos. In the long term, mas na yun pa yung nagiging dahilan para ikasama ng halaman natin. So, kung kwentong lang, dati, no? Kwento ng mga nakaraan. Dati-rati, hindi tayo gumagamit ng kahit anong chemicals dito. At mas maganda pa dati yung mga alaga natin kesa ngayon. Diba? So, dun pa lang, no, isang malaking sampal na sa atin yun. Mas effective talaga yung natural method. Mabilis naman sila lumaki. Basta tama lang yung pag-aalaga natin. Ito pala, no? Sana maraming makapanood na yun. Yung mga nagpaplano order sa Shopee, no? Kahit yung mga dati na alam nyo na yung pag-order sa page natin or sa Shopee store natin. Pero ngayon kasi si Shopee required ang mga stores, no, sa Shopee na gamitin si Flash as their default courier, no? Yung local, basta yung yung pag hindi ka namili ng courier, automatic yan ang ilalagay nila si
Flash Express. Pero matagal na nating courier sa Shopee, si GNT. So kaya kung hindi nyo trip si Flash, pwede nyo i-choose si GNT manually. No, meron lang nagsasabi sa akin na, sir, bakit gano'n, hindi ko ma-choose na si Flash. Sabi ko, baka hindi abot yung lugar mo ni Flash, baka malayo ka sa ni Flash. Ni GNT. Sabi ko, walking distance nga lang yung GNT sa amin. Kaya yun yung pinagtatawa ko, bakit hindi hindi niya mapili si GNT as courier doon sa order niya. Siguro kailangan kong imbestigahan din niya, ni-research. Pero kung may chance kayo at alam niyo kung paano yung gagawin niyo, i-choose niyo si GNT. Pero wag naman kayong kabahan na kung halimbawa naka-order na kayo tapos Flash naman. Actually, mas mabilis si Flash ngayon base sa nung mga nakaraan lang. No, dahil si Flash, yung Cebu ko naging 3 araw lang. Dati 3 days yan pataas. Bihira yung 3 days talaga. Pero yun, 3 days Cebu. Medyo mahal kasi yung in-order nung isa nating kaibigan. Kaya siguro kinakabahan siya na ma-delay yung kanyang order. So, nag-iisip rin ako baka buhayin natin yung una nating store sa Lazada. At baka doon mas maraming option ng courier. Parehas lang rin naman kung saan namin dinadrop si Shopee, doon din namin dinadrop si Lazada dati. Kaya inisip ko buhayin na uli si Lazada. Ito yung medium na to. Kung titingnan nyo, parang bago na yung medium ng Black Star nyo, sir. Hindi pa na yan yung dati. Maniwala kasi hindi, ito pa rin yun. Ang ginawa ko lang dito, yung yung ibabaw na medium, yung toppings natin, ayun ganyan, usual na toppings, pure sphagnum moss. Ang ginawa ko, inilalim ko, binaliktad ko ngayon. Yung pure sphagnum moss na toppings, ginawa ko nilagay ko sa ilalim. Tapos yung nasa gitna at ilalim na sphagnum moss and perlite, ayun yung nilagay ko sa ibabaw. So sinaycle ko lang siya. Habang ginagamit yung tong mga old medium, mapapansin nyo mas umuonte ng umuonte. Bakit? Dahil nade-decompose siya, no? From sphagnum moss nagiging peat moss. So hindi naman ibig sabihin nun na masama nang gamitin yung peat moss. Kung i-research natin, mas common sa ibang bansa ang paggamit nila ng peat moss. Kasi 'di ba, wala naman silang coco peat doon na available. Dito sa Pilipinas, ang karamihan ay coco peat, kaya coco peat ang karaniwang ginagamit ng iba. Pero sa ibang bansa, ang pinaka number 1 option nila or choice nila sa carnivorous plant medium ay peat moss. Ayan, peat moss. So kaya wag kayong matatakot na i-reuse yung inyong mga medium. So bakit ba natatakot yung iba mag-reuse ng medium? Unang-una, dahil baka daw infested na ng peste. Pangalawa, baka meron ng fungus. So yung dalawang problema na yon, pwede nyo namang solusyonan. So alam nyo na yun, di ba? Yung pagsolusyon ng peste at ng fungus. Kung nakalimutan nyo na, ito lang yun. Wait lang. Tapat ko lang ito ng pesto. Ayan. Manumano tayo eh. So, ilipat natin ang pesto muna ito. Tapos kwento ko sa inyo kung paano tanggalin ang fungus. Yung peste, or yung mga insekto na nakakasama sa plants natin. So ang algae pwede mong kayurin, hugasan ng medium, pwede yon. Pangalawa, sa algae pwede mo rin siyang i-cycle ng maayos na pagdidilig, yung hindi masyadong basa, kasi kung saan namamatay yung algae pagka sobrang
hindi sila masyadong lalagyan ng moisture and shade. So kung saan nawawala yung algae. Pangalawa, sa mga peste naman, pwede silang matanggal sa pamagitan ng natural method na pagbababad ng medium. Nalulunod rin kasi yan mga yan. No, pwede mo ring pakuluan, no, kung okay lang sa iyo na hindi na tumubo yung sphagnum moss dun sa medium dahil pakuluan mo na eh. So pwede mong pakuluan yon para mamatay yung peste. Sino ba naman yung mabubuhay sa na peste pagka napakuluan mo na, or kahit buhusan mo lang na mainit na tubig, no? Pwede mo ring lagyan ng Star Kill G, kaya lang hindi yung natural, mas magastos rin yun, pero effective rin naman kasi systemic pesticides yun eh. So gumagamit rin ako nun kapag ayokong galawin yung isang planter. So ang ginagawa ko na lang ay nag-Star Kill G ako. So ayan o, kita nyo yung mga yan. So bakit ko hindi kinakayod na lang or i-submerge? Sa laki kasi na itong medium, sa laki ng paso, ayoko silang mamekos-mekos. Pangalawa, pagka binabad ko ito, magkuklose yung mga trap nila. So ayokong mangyari yon. Kaya ang ginagawa ko na lang ay Star Kill G. Totally na, meron pa ako dyan. Ang gamitin kat meron. Pero ingat kayo sa paggamit nun dahil kung hindi kayo maingat, pwede kayong magkasakit dahil poison sa insekto yun, poison na syempre sa tao yun. So ingat kayo sa paggamit ng mga pesticides. So kung ako sa inyo, konti pa lang yung plants nyo, huwag na kayo gumamit ng Star Kill G. Gumamit na lang kayo ng natural method, free na, environmental friendly o doon, libre. Ayan. So didig ulit. Doon sa mga baguhan na natatakot pang mag-alaga ng carnivorous plant, hanggat mamaya na teknika, puro mamaya na, tsaka na ako mag-aalaga or tsaka ako na pag-aaralan kung paano pag-aalaga niya, mas lalo kayong matatagalan or mahirapan. So bumili kayo ng pinakamura na carnivorous plant, like yung bumili kayo ng Adelaide, 200 pesos lang yan. Or kung gusto nyo mas mura, yung mga Burmani, may mabibili kayo niya ng 100 pesos or less kung isang peraso lang naman. So pwede nyo pag-practicean yun, parehas lang yung care nun. Sa mga ibang carnivorous plant, similar lang. Grabe hangin. Ay, grabe. Kaya ang bilis matuyo ng tubig namin dito. Ayun, mag-alaga kayo ng mga mura muna para hindi kayo manghinayang or malugi talaga kung sakaling plano nyong karirin tong pagka-carnivorous. Tapos, doon pa lang sa pag-aalaga nyo ng plant na yon, ibigay nyo na yung yung best, yung passion nyo ba sa pag-aalaga ng plant na yon. Bigay nyo na yung best nyo, huwag nyo isiping mura yon. Hindi, bubuhayin ko to kasi gusto kong mag-alaga na mas magandang halaman na mabe-benefit ako. So ibigay nyo yung best nyo. Tapos pagka tumagal na kayo pag-aalaga ng mga ilang buwan at nakuha nyo na yung kilite ng halaman na yun, napakadali na magdagdag ng mga bagong halaman tulad ng mga Venus flytrap, Elampora, Sarracenia, Pingicula, Utricularia, Pentes, Sarracenia, at kung ano-ano pa. Dahil alam nyo na yung basic. Kasi dyan lagi nabagsak eh. Sa dinami-dami ng tanong sa akin sa regular basis. Isa-isa, yun lang naman na lagi ko sinasagot. Ayun ang naging problema nila. Sir, bakit ganito? Bakit ganito? So usually, ayun naman ang pupul yung mga tanong nila. Hindi kulang sa araw, sobra sa dilig o kulang sa dilig. Minsan naman wala silang available na direct sunlight. So may mga solusyon doon sa bawat mga problema na yon. So huwag nyong isipin din na dahil tulad ko,
Wala naman akong tent or humidity dome or grow light, no? Hindi na ba ako pwede mag-alaga ng mga cephalotus, Helianthera, Drosera, Andromeda at iba-iba pang mga carnivorous plant na napaka-selan? Pwede. Kasi kung may gusto mo talaga, may paraan, no? So hindi kailangan na yung paraan na yun mahal. May mga poor man setup tayong pwedeng gawin, or yung practical, no, pwedeng gawin na effective rin compared dun sa mga mamahal na setup na high maintenance. So basta lagi lang yung sa isip nyo, ano yung the best para sa halaman, hindi yung ano yung astig or yung pwede nyong iyabang sa iba. Kasi kahit na nakalagay lang sa meron ako nakita, may nakalagay sa Erinola yung kanyang Venus flytrap or yung pantakip ng ulam. Ewan ko kung may nakakalala pa na na-post na yun dati. Nilagay niya sa takip ng ulam yung halaman. At ang ganda ng kanyang Venus flytrap. At may nakakita nun, ginaya. At ito na yung ginaya ko. Ako yung gumaya. Hindi ko alam kung sino nauna sa amin dalawa, pero parang siya yung nauna. Tapos ginaya ko yung hindi naman pantakip ng ulam yung ginamit ko, tray yung una. Tapos ngayon ito pantakip na ng ulam literal. Ayan. So effective, mura, mas mura kaysa sa paso, no? Ito kasi nasa wala pa tong 50 pesos eh. Parang nasa around 30 pesos lang to. Di ba? Laki na. Ang dami ko na naitanim sa isang tray. Hindi siya mahal, pero effective siya kasi hindi mo kailangan ng butasan, dahil puro butas yan kasi pantakip ng ulam. Di ba? Parang salaan niya na pancit canton or noodles, pasta, na puro butas siya. So ang magiging challenge mo na lang ngayon yan, lulusot ba yung perlite dyan or yung medium, no, pagka nilagay mo. Kung ang sagot ay hindi, pwede yun na planter ng inyong halaman. At kung sakasakali nalulusot talaga dahil malalaki yung butas ng iyong tray, edi lagyan mo ng net. Di ba magkano lang yung 1 metro ng net, no? 5 metro, 28 pesos. 5 metro na yun or 5 feet, hindi ko alam eh. Yung binibilang ko parang basta 5. Kahit 1 metro lang or 1 feet lang, mura na yung 28, di ba? Kasi hindi mo naman mauubos yun sa isang tray, no? Ilang trays yung malalagyan mo nun. At taon naman ang bibilangin bago mo palitan uli yung mga trays mo. At least 1 year, no? At ang dami mo ng halaman nun sa isang tray. Kaya ano lang talaga, diskarte lang talaga. Kung gusto mo pang Instagram na mga picture, pwede mo naman ilagay yan sa pinakamahal at pinakamagandang paso, no? Pero sa maintenance and practicality, hindi talaga. Pero hindi ko sinasabi na wag nyo ilagay sa magandang paso. Meron kasi mga time na kailangan natin ilagay sa magandang paso, no? Para tawag dito, pakita sa tao, kumbaga parang i-promote, nakalimutan ko yung term, i-showcase, ayun, i-showcase yung plant mo na ganito, no? At yung magandang paso na yun, added value rin yun sa halaman at sa ganda points, di ba, nung setup. Kasi tulad nung nag-exhibit kami sa SM, meron silang standard, ano yung pwede mong dalhin, ano yung hindi pwede, di ba? Kung nakatanim yon sa, like for example, Erinola, di ba? Pwede mo mang ilagay sa exhibit yon, di ba? Hindi. Kaya ang ginawa namin, nilagay namin sa, nilagay. Nagdala ako ng sandamakmak na poop tray. Siyempre nilinisan ko ng gusto yon. Tapos doon namin nilagay yung mga puti, puro puting paso. Ayun, kala nila mamahali na yung mga paso na yon, pero mura lang rin naman yung paso na yon. Tapos nilagyan ko lang ng toppings, lava rock. Kaya yung lava rock na yon nagpaganda dun sa setup ng mga plants, at na-display namin yon sa exhibit sa SM.
Ayan, ito muna tayo. So, etong pag-aalaga natin ng carnivorous plant. So, umpisa, kala nyo, libangan lang to. No? So, dito, kung hindi kayo mahilig magbenta tulad ng karamihan na kakilala ko. Ayan, take tayo. So, yung mga ibang kakilala ko, karamihan sa kanila, hindi naman sila nagbebenta. So, ang kanilang goal lang, nakapag-alaga ng unique na halaman. Tapos, yung una, na siyempre sa umpisa, medyo na-stress sila. Dahil hindi nga nila makuha kung paano alagaan. Magal yung ilang mga buwan, yun, na-perfect na nila at nakuha nila kung paano alagaan yung mga carnivorous plant. Tapos, ayun na yung naging stress reliever nila, yung nakapag-release sila ng stress sa halaman. No, sa pagdidilig pa lang tulad ng ginagawa natin ngayon, nakakatanggal na siya ng stress. Tapos makikita mo pa na paganda ng paganda yung tanim mo, di ba? Tapos napaparami mo. So pwede ka makipag-trade sa iba ng may mga ibang cultivar. So dadami yung plants mo kahit wala kang pera. Kasi may i-trade mo siya. Bukod doon, no, halimbawa, talagang nawalan ka ng budget. So, pwede ka magbenta ng mga extra plant mo. Ngayon lang rin ako nung umpisa Pandemic, walang turo, walang racket, hindi makalabas. Hindi ito, halaman yung pinag-diskitahan kong ibenta. Mayroon akong kwentong napakahaba dyan. Pero hindi ko na ikukwento ngayon. So yun, nag-umpisa akong ibenta to. Hanggang ngayon. Ito yung ating binibigay ni God na blessing sa atin. So iwasan nyo lang na maging mayabang sa pag-aalaga. Kasi kahit na alam mo na lahat sa pag-aalaga, malalaman mo sa uli, hindi mo pa pala alam lahat. Ang taong alam mo yung lahat, nasa kabaong na ngayon yun. Mga taong hindi na natututo, so patay na yun So yung mga tao na buhay, tayo araw-araw tayong natututo, continuous in learning natin habang may buhay. So kaya be open sa mga correction sa atin, be open dun sa mga bagong technique, dahil yung mga dating technique maaaring hindi na ganun ka-effective yan ngayon dahil maraming factors like availability, kung meron kang mga resources, or maaaring climate change, maaaring basta maraming mga factors na pwedeng maka-contribute sa mga bagong technique kaya na de-develop ng iba. Dati tigas talaga ng ulo ko kasi wala nagturo sa akin, so pinilit ko talaga kung ano yung gusto ko, ayun yung gagawin ko. Naging effective naman, no, for quite some time. Kaya lang yun nga, nung naman nagkakaproblema na, nagbalik talaga ako dun sa basic. Kung ano yung basic, ayun lang yung ginawa ko. Di less stress, taon ang binilang, hindi ako na problema. Di ba? So keep it simple, no? Just follow the basic. Tapos hanapin nyo yung kilite. Yung sabi nga ni Sir Raylon. Pag nakuha nyo kasi yung kilite, ano ibig sabihin ng kilite? Yung sweet spot, yung kumbaga modified na pag-aalaga base sa setup mo, base sa resources mo, base sa mga halaman na meron ka, base sa klima na meron ka sa lugar mo. Diba? Binabagay natin yung ating way ng pag-aalaga base sa kung ano yung meron tayo. Hindi naman natin pwedeng dahil nag-alaga ka ng halaman, papakabit ka agad ng aircon, diba? So, ibig sabihin nun, gawa natin ang paraan doon sa pinaka less maintenance na solusyon. And kasi ang dami ng ang dami ng nag-quit sa pagka-carnivorous plant kasi nga first ano pa lang nila, no, first try pa lang na pag-aalaga, bili na ng grow light, lagay ng aircon, bili ng mga sobrang mamahal na medium. Okay lang naman yun kung meron ka talagang pambili.
Kaya lang, no? Alam ba, sabihin na natin maraming resources. E biglang, no? Nasira yung, nasira yung, grow light mo. Ayan. Siyempre sasabihin mo, pwede ko naman bilhin no? May pera naman ako. Hindi ka, bibili ka. Pero yung time na pagbili mo, no? At yung, bawa, hinihintay mo yung paparating na bago, no? Paano malagaan yun? So, ilalabas ko, sir. O, diba? Ilalabas mo pa rin. Bakit kaya hindi mo nalang alagaan dun sa mas madaling paraan? No? So, ayun lang naman yung kumbaga point ko dun. No, mas less maintenance, mas less stress. Nag-brown out, edi brown out. Sunlight yung gamit ko. So, yun lang. So, ang kulang na lang dito sa setup talaga natin yung water source. Actually, meron naman talaga. Uulan naman siguro to this week. Hopefully. Kapag hindi, ayun na siguro yung signal na magpakabit tayo ng reverse osmosis. So, parang hindi na rin ako order ng tubig para sa amin. Ayun na rin gagawin namin supply ng tubig na painumin. Ayun. So, ayun. Gawin nyo lang simple para may time rin kayo sa ibang bagay, hindi lang sa halaman. Kasi mas simple yung at less maintenance yung inyong setup, mas masaya. Less stress, wala kayong masyadong gastos sa kuryente, sa sa mga pamalit kung ano man yung masisira doon sa setup nyo. So, yun. Diba? Tsaka pag, halimbawa tulad nung nakaraan, kaya ang daming nawala, pansinin nyo. Yung mga master natin dati na mas magaling sa atin. Nawala sila. Tapos yung iba ngayon nagbabalik ulit kasi nakita nilang lumalakas na naman. Bakit sila nawala? Kasi nga hindi na beneficial sa kanila ng mag-alaga. Kasi sila, kumbaga, nagbebenta sila dahil malakas dati. Pero nung bumaba yung presyo, daming nawala. Kasi nga mas maraming ibang opportunity na mas maganda. Pero dahil tayo, bukod sa wala tayong masyadong expenses as a maintenance, puro natural method, tapos recycle pa tayo ng medium, so nakakasabay tayo doon sa pagbaba. Kaya natin babaan din yung presyo kasi nga halaman naman to, no? Kung sakaling nabili ko to dati, halimbawa yung iba, tulad ng iba nabili ko ng 33,500 isa, so pag naparami mo yun ng 10 beses, mababawi mo rin naman, di ba? Dahil nga nagmura na yung mga plant ngayon. So ayun yung maganda dito, natural, mas maganda. Tapos mahalaga rin yung pagiging consistent ka sa ginagawa mo. Kasi pag masipag ka lang ngayon tapos biglang bumaba yung presyo, tinamad ka, tulad ko dati, nangyari na naman sa akin, normal na naman yun. Makakabalik ka, no? So gawin mo ulit yung dati mong ginagawa, huwag ka pang hinaan ng loob, diretso lang. So yun lang muna siguro, baka umabot masyadong video natin. Mamaya pag may naisip akong pwede nating isama, no, sa ating pagbablog, nasama natin. Mukhang nadali ito ng aking anak na UP pero maganda pa rin. So yun lang, God bless, bye bye.